So ito yung BYD Sea Lion 6, nakuha ko to March 3, 2025. So ngayon, sulit ba na nakabili tayo ng Sea Lion 6 na ito? Tara, pag-usapan natin. So ngayon, pag-uusapan muna natin kung gaano ba katipid ang BYD Sea Lion 6. Ito na po yung AEC or Average Energy Consumption niya. Compute muna natin. So yung previous 50 km ko, yung average ko per 100 km is 4.8 liter. So i-compute lang natin yan per magkano ba yung ilan yung natatakbo niya yung 1 liter ko. So i-divide lang natin yung 100 divide by 4.8. So meaning tumatakbo po ako ng nakakarating ako sa 1 litro ng 20.83 km. So nakikita nyo na po yan. So ganun lang po katipid yung mismong, so magkano yung 57 pesos ko, nakakarating ako sa 20.83 km. Yan po yung average energy consumption ko sa paggamit ko po dito. Usually guys, kinagamit ko lang pala itong BYD Sea Lion 6 ko. Dito lang ako, umiikot lang ako sa bayan namin. Kasi yan naman talaga yung gamit niya sa akin. Umiikot-ikot lang. Hindi naman ako long drive. May mga pagkakataon nakakarating ako sa Tugigaraw, which is 100 km yon. So yun lang, hindi agad or hindi madalas, minsan lang yon. So ngayon, ang maganda pa dito, so matipid talaga. So ito pala is more on, yan yung isa, more on, ito po yung mismong energy natin. So electric po yan. And yung isa naman, nandyan po yung ating mismong ginagamit naman natin for, ito naman po yung gasoline natin. Yan. So madalas, mas maraming beses na ginagamit ko po ay electric. So ngayon 19% lang yung battery natin at 956 naman kilometer bago ma-empty yung ating mismong fuel. So ngayon titingnan naman natin. So sulit ba yung pagbili ng BYD Sea Lion 6? So sa akin, for my consumption is napakatipid niya compare dun sa ibang mga sasakyan natin. So, gaano naman ka-comfortable yung pagsakay dito po or kapag kayo po ay sumasakay dito? So, napaka-smooth po yung takbo, parang noiseless siya kasi wala kang maririnig, ni aircon wala kang maririnig na tunog kapag ginagamit nyo po siya. So, kapag tahimik po yung sasakyan, so kung ikaw ay pasahero, masarap po yung tulog mo. Okay? So, masarap siguro yung pahingo. Makakapagpahinga ka. Okay? Kung ikaw driver, syempre, ang maganda naman kapag ikaw ay driver, so, ito yung steering niya. So, yung gamit natin, yung isang nandiyon yung wild track natin. So, ganun din, parang Ford, yung mismong manibela niya. Pero ang totoo, sa paggamit ko, yung experience ko ngayon is parang mas malambot pa ito. Itong manibela ng BYD Sea Lion 6. Compare sa Ford. May motor kasi yung steering wheel nila. Yan. So, ito naman yung advantage nito. So, kung ikaw ay driver, syempre, hindi ka masyadong pagod. Yan, hindi ka masyadong pagod kapag ikaw po yung nagde-drive. Kung ikaw pasahero naman, and syempre, pasarap din yung tulog mo. Anyway, yung gusto ko pa dito, yung space. Yan. So, tinignan ko yung lapad ng halimbawa, yung Fortuner, mas malapad po ito. Kung i-compare natin sa mga SUV na yon, kahit yung Montero, mas malapad po ito. Bagaman mas matangkad yung mga yon, pero hindi naman wala namang problema dun sa tangkad kasi yung space dito sa ulo natin hanggang dito sa roof niya, the same din naman. Ayan. So, hindi kayo masikip. Kumbaga, hindi kayo masikip pag ginagamit niyo yan. Yan yung pasahero ko, kahit yung mismong dito sa likod, hindi rin masyadong masikip. Ang totoo, mas malapad nga siya. Comfortable yan. Ang totoo, kahit 4 yan po pwede yan sa likod. So, pero ang laman lang nito, syempre, kung pupunin natin, 6 lang. 6 lang. Ikaw yung driver, ikaw yung isang pasahero, kung pupunuin mo yun, madalas yung sakay ko naman dyan, mga bata. Pwede po yung 4 dyan. Pero kung gusto nyo namang comfortable talaga, 3, okay na po yan. So, parang 5-seater lang talaga. Kung mga karamihan ay malalaki. Ayan po yung kagandaan. No? So ano pa? Technology. Ano bang maganda rito sa technology ng BYD? Well, hindi po siya katulad ng mga Japan na mga technology dito sa infotainment nila. So, ang sabi nga parang nakasakay ka sa luxury na yung presyo niya hindi naman pang luxury. Pero yung feel mo kapag nasa loob ka ng BYD
ay luxury na luxury. Malambot lahat yung mga upuan. Compare natin sa mga ibang SUV, yung mid SUV. Napakalambot ng upuan niya. Ano pa ba? So, yun ang nagustuhan ko. Siyempre, technology, matipid. So, ang totoo, dahil madalas akong electric lang, so, wala nang masyadong pollution yun. Kumbaga, usually, mga ilan-ilan lang akong gumagamit ng gasoline niya, hindi madalas. So mas madalas na EV yung gamit ko. Matipid na siya, nasa green energy pa siya. Ano pa ba, comfortable ako kasi maluwang. And maganda pa pala dito sa BYD, ano? So ang maintenance niya, or di ba madalas sa mga sasakyan ng gasoline engine or ICE, ay every 5,000 km dapat nagpapa-change oil ka. Dito, yung first change oil mo is 3,500 and yung next na change oil mo na is 20,000. So, every 20,000. So, twice a year ka lang na magpapa-change oil. Kasi nga, hindi, lalo pag hindi mo madalos na ginagamit yung mismong gasoline mo, so, yun lang naman na change oil dun yung gasoline. Kung electric na lang, mas hindi masyado. Yan. So, yun naman ang nakita kong maganda pa dito. Yung mga hindi naman maganda na sa tingin ko wala dito is siyempre wala siyang spare tire. Para alam nyo din, yung BYD Sea Lion, walang spare tire, walang lagayan. Pero meron din nabibili na yung mga maliliit lang yung gulong, pero pwede na po yung pang spare tire. Pero sa akin naman, dahil hindi naman ako masyadong bumabiyahe sa malayo, kaya hindi na rin ako. Kung, alam mo, merong halakad mga 1,000 km, yun, pwede kang bumili kung gusto mo talaga magdala nun. Yung maliit lang, fit naman sa BYD. Yan naman na maganda. Pero wala siyang free na ganon. So, ano pa meron dito? Alam nyo, hindi ko pa nagagamit, pero pwede po siyang maging outlet. Pwede kayong magsaksak dyan sa likod. So, meron siyang saksakan na 220. Lagay nyo lang yung parang malaking power station. Yan, pwede po yung BYD. So, ito naman, so ito pala yung may bago pala dito sa infotainment niya na bagong-bago lang ka-update ko lang. So, alam nyo ba na yung infotainment ng BYD, meron na siyang zoom. Saan na ba yung zoom? Yan. So, meron na siyang zoom. Pwede natin gamitin yung zoom na habang nandito tayo sa sakyan, pwede na ho tayo sa zoom. At meron din siyang browser na, yan. So, para makikita nyo din. So, meron na rin siyang Facebook. Yan, meron siya kasing sariling browser na. Yan. So, kung gusto nyo mag-Facebook, pwede na rin po yan dito po sa infotainment ng BYD. Ang ganda, yung infotainment nila. Nandyan yung zoom niya, so nag-update pala kaya hindi ko mahanap. At meron na rin siyang arcade. Yan, sa kapag yung mga anak nyo, yung mismong nakasakay dito at naboboring sila, pwedeng i-update lang. Kasi ito yung browser natin. So, meron din siyang video okay, naka-Stingray karaoke. Yan. So, nakabili na rin pala ako ng mismong karaoke na yan. So, pwede na natin gamitin. Yan. So, may radio na rin. So, pwede nyo i-download. So, nandito naman yung store niya, BYD Store. Pwede natin gamitin yan. So, marami. So, dito, grabe. Napakaganda yung infotainment na meron po dito sa mismong BYD Sea Lion 6. Ang mga nakita ko lang na minsan nagkakaproblema is yung mismong tire pressure niya. So, nagbabago-bago minsan yan. I don't know kung ano yung dahilan. So, kasi meron siyang tire pressure monitoring system dito mismo. So, makikita nyo po dito mismo yan. Pero nung ginamit ko nung una, yun ang naging problema ko. Lumalabas yan at sobrang init yung, I don't know, minsan mas mainit kasi meron siyang temperature. Yan. So, at ano pa yung nakikita natin? At yung steering wheel niya, yun, medyo hindi siya masyadong straight. Yan. So, ipapa-check ko to, ipapa-alignment ko dito siguro sa kasa. Ito pa yung isang hindi ko gusto, yung binigay nila sa akin ng stock dito po sa mismong sunroof niya is yung hindi masyado, ito nagbibigay ng init dahil nga siyempre pag naarawan to, tumatagos yung araw at hindi siya dapat super dark pala ito. Dark talaga dapat pala siya para malamig ka pa rin sa loob. Siyempre, mayroon pa rin na ibibigay na init. Yun lang sa akin personal na experience ko dito sa sunroof ko. Yung dapat yung tint pala niya is super dark para hindi na siya, etong parang medium lang to na pinalagay ko dito para pwede pa rin na kahit masyadong matirik yung araw, pwede pa rin siya. Yan lang sa akin yung medyo hindi ko gusto.
Pero pwedeng papalitan naman. Kasi yan ang ikinabit ng yung mismo sa kasa. Nung binili ko, yan yung libre na ibinigay naman nila. Sa aircon, okay naman siya. Kasi yung iba, sabi nila, steering wheel. Sa akin, okay naman. Yan, ito pa, yung mga to, nagamit ko yung isa, yung emergency brake system niya, or yung emergency brake niya kapag mayroong collision. Nangyari sa akin yan. Malapit na yung parang bubunggo na siya. So, nag-warning siya, nag-auto brake siya. Nagbe-brake siya ng kusa na lang. Kasi nga, parang magkakaroon ng collision doon sa kasalubong ko. So, nagbe-brake na siya. So, ang dami ng feature na pwede nating gamitin. So, ito hindi naman natin, yun lang ha. So halimbawa, powerful sa yung arangkada niya, pero hindi siya as in pangkarera. Okay, baka ine-expect na iba, pwedeng pangkarera yan. So, hindi pwedeng pangkarera. Minsan, nung natop speed ko ng 170, parang may naamoy akong parang nasusunog. Parang umiinit siguro yung mga wire. Kaya hindi pwede palang gamitin na ganon. So, yan ang personal experience ko lang. Ano pa ba yung mga... So, aircon, maganda pa rin, malamig. So, ngayon, may a-advise ko ba sa mga, halimbawa, ito yung first car nyo. So, sa akin, for me, tama. Yung ibang mga nagre-review nito, so hindi nila na-advise na ito yung first car nyo. Pero kung talagang hindi naman kayo masyadong, hindi naman nasisira yung sasakyan nyo, or yung gamit niya lang is, halimbawa, office at malapis naman yung office nyo, pwede na rin siguro ito yung first car nyo. Pero kung halimbawa, medyo malalayo yung lakad nyo, at minsan talagang medyo may mga risk, halimbawa may magkaroon ng collision, magkakaroon ng bangga, ayan. So kasi yung mga parts nito, syempre dahil nga kukunti pa lang yung mga, sabihin na lang natin na mga parts niya, so i-order pa sa China papunta rito. So syempre tatagal yun ng mga months, sabi nga 2 months daw. So yun lang yung magiging problema kung yan yung first car mo. Pero kung meron kang ibang sasakyan naman, I recommend okay dapat to. Or halimbawa, sabi nga nun sa yung iba na yung dalawa yung sasakyan sa mga nasa Metro Manila, kasi ito po ay coding exempt. So dahil nga electric din siya, so exempted ka sa coding. So halimbawa, doon ka lang malapit lang sa Metro Manila, marami pang charge station, pwede. Pero kasi ako nasa Cagayan Valley ako. So, okay pa rin naman, kahit until now, wala pa naman akong nakikitang nagiging problema ng sasakyan na to. So, ginagamit ko paghatid at pagsundo sa mga bata, pumupunta sa grocery, nag-grocery ako, pumupunta minsan sa 100 kilometers sa Tugigaraw mula sa amin, and smooth naman yung mga takbo niya. Wala akong nakikita ng aberya. So, kung sabi ko nga, kung first car mo, dapat maingat ka. Pero kung yung first car mo at talagang ginagamit mo siya daily, siyempre magkakaroon din ng problema. Kung may parts na sabihin na lang natin na nasira, yun, matagal muna bago makuha. Kasi compared dun sa yung mga Japan, siyempre marami na dyan nagbebenta. Pero sana nga, yun ang magkaroon ng solusyon nila na kapag merong nasirang parts, automatic sana na meron na dito sa kanilang mismong malapit sa kanilang dealer, sa mga dealer nila, may mga parts na sana. Para in case na magkaroon ng problema, mabilis na palitan. Punta ka lang sa kasa, kung ma-available kagad yung pyesa, ipapalitan nila. Yun po yung sana, yung pwedeng mangyari. And sana lumapit din sa amin. Kasi ang pinakamalapit dito sa norte is Cabanatuan pa. So, ang layo, medyo malayo po yung biyahe kung ipapa-change oil. Although, every 3 months naman, sa first na maintenance niya, and yung next na is 20,000 or every 6 months ang pwede nating maintenance. So, kung ako sa inyo, pwede nyong mag-test drive muna kayo sa BYD. Punta kayo sa BYD na malapit sa inyo. Test drive kayo. And then, kung sa tingin nyo, okay, then pwede rin po kayong bumili sa mga naghahanap ng sasakyan na, siyempre, ang gamit naman talaga ng sasakyan para makatipid, comfortable ka sa pupuntahan mo, and maihahatid ka dun na sigurado from point A to point B. So sa akin guys, so pwede kayo mag-inquire sa BYD Cabanatuan. So ako, kusa na lang ako pumunta doon. So yung agent, in-assist naman ako na maayos. And yan, naibigay naman yung unit sa akin. And okay naman. Sa pag-install doon sa app, 2 weeks lang, okay na. Yun naman yung maganda rito po sa BYD Cabanatuan. So, or BYD Nueva Ecija.
So ito lang aking maisi-share. Sana nagustuhan nyo yung video ko, yung review personal ha. So ito personal na gamit ko to. Itong BYD Sea Lion. Ito ay kulay white and ito nga po yung mga feature na meron. So thanks for watching and see you on my next video. And anyway, kung di ka pa nag-subscribe, subscribe ka na sa aking YouTube channel. See you on my next video. Bye!